May mga mangilan-ngilan din tayong inimbita. Pero hindi matatapos sa isa, pangalawa, pangatlo. Hindi naman kasi natin titigilan hanggang hindi natin nakikita. Hanggang saan aabutin talaga ito. Kailangan talaga lumitaw kung sino ang responsableng mga opisyal ng pamahalaan. Healthcare. Ngayon, ang tanong ko sa kanila ganito. O ano, total ban. Di ba? Kaya ang una kong total ban, ha? Ako, member ako ng INC. Sa amin ako, bawal yan eh. Kaya alam nyo na kung ano yung gusto ko, di ba? Kaya lang, talaga bang hinahamon ko eh. Sila. Paninindigan natin. Talaga bang, seryoso ba kayo dyan? Baka mamaya pabiro pa ako eh. Baka mamaya, may diskarte na naman. Baka kaya-kaya ng mga senador na yan. Kailangan tingnan natin. Ayan nga ho, pag-usapan natin yung mga reaction update PH. Dito ho kasi, sa pinatototal ban nga ni Senator Marcoleta sa online gambling, tila, may mga senador pa lang tutol. May mga senador pa lang tutol sa total banning nitong online gambling. Kasi pala mga ka-update, malaking porsyento ang nakukurat dyan nila dito. Pakinggan lang ho natin si Senator Marcoleta patungkol dito mga ka-update. Kasi sabi kong ganyan, kung ganito pala yung natutustusan ng PAGCOR, o paano ngayon yung tinutustusan kapag binaan mo yan? Sino sasagot ngayon dyan? Meron kasi tayo pero tama rin naman yung nakasaad dito sa mga panukalang batas ng mga kasama natin na binabantayan naman nila yung social decay. The weakening of the social fiber. So, titimbangin mo ngayon yan. Tapos binagit ko alam mo nyo kasi ako sa public administration, meron tayong mga umiiral na doktrina ng public administration. Kung tawagin ay mga key principles of public policy. Ang isa sa nakalinya dyan na malapit-lapit dito sa pinag-uusapan natin ay yung Pareto efficiency. Pareto. Efficiency. P-A-R-E-T-O. I-google mo. Tingnan natin. Minsan tinatawag yan Pareto optimality. Ano ang ibig sabihin ng ng prinsipyo na yan? Ito ang kalagayan ng isang estado na nag-allocate ng resources. At sa kanyang ginagawang yan ay imposible na magawa niya na mapasaya niya ang isang sektor nang hindi niya napapalungkot yung isa. Ayun. Kahit ano pang gawin mo, okay, halimbawa, tugunin natin yung lumalala at sinasabi ninyo na salot. Matugunan yan. Binanyo naman ito. So, merong sumaya, merong lumungkot. Tama? Tama. Alin tayo dyan ngayon? Sabi ko, alam mo ang pinaka-problema rito, Mr. Chair, kung halimbawa yung regulasyon na isa sa mga scheme na pwede natin pagpilian. Halimbawa, nagbutuhan tayo, total ban o regulation. Alam mo, matatalo yung regulation dahil nga itong PAGCOR na to, wala ka akong naipapakita. Tama. Nakatibay. Na nakapagre-regulate siya. Hindi effective sa trabaho. Napapasama pa nga yung iba ako. Tingnan mo ako yung isang online game operator na DG Plus. DG Plus, Yan yata ako yung nag-sponsor ng isang concert. Ng isang concert. Isipin mo, gagamit ka ng mga, alam nila, sikat na tao yun eh. Sikat. Influencer. Basta alam lang nila sikat yung tao. Hindi na nila iniisip kung sira ulo yun o hindi. Di ba? Oo nga, tama. Isipin, ang kanyang gawain magpatawa. Okay naman yun. Marami naman tayong komedya. Maraming komedyante. Nakita mo naman yung mga institusyon sa komedya. Dolphy. King of comedy.
Sino ang makikipagdebate na yung mga tao ngayon nakapagbigay ng talagang kasiyahan, pagpapasaya Aha. sa marami nating kababayan? Lalong-lalo na sa kahirapan ng buhay, di ba? Panchito, di ba? Aha. Aping daldal, Chiquito, marami. Hindi, pagpapasaya, isang lehitimong gawain, isang lehitimong profesyon. At talaga namang kailangan ng isang lipunan. Alam nga naman, puro lang tayo kalungkutan Hindi naman. naman pa pwede yun. Wala bang, di ba? Oo. Pero kapag gumawa ka ng isang bagay, pinilit mong magpatawa, para alipustahin mo ang kapwa mo. At the expense of others. Di ba? Pangalipusta, panlalait. Nasa tamang pag-iisip ba yung tao na yun, Nelson? Parang binanggit nyo kanina, parang Pareto. Ikaw lang sumaya. Pero yung isa ay pinalungkot mo. Hindi, malayo ang Pareto ron eh. Meron doktrina pa yun, kaya ayoko na lang palawakin. Ang ibig ko sabihin doon, kung talagang ang gawain, kung talagang legitimate, ba't di ka ba makakapagpatawa nang hindi ka mga alipusta ng kapwa mo? Siguro pwedeng tanungin eh. Wala bang kamag-anak yun na magpapayo sa kanya? Yung talagang tunay na kamag-anak. Oo nga, kaibigan. Kaibigan kaya. Nakakaawa eh, di ba? Sino bang tao ang masasabi mo na walang kapintasan? Lahat naman ng tao. Tama naman. Pero Huwag mong gagawing katatawanan. gagawing katatawanan yun eh. Lalong-lalo na ikaw ang pinakamaraming kapintasan, halimbawa. Sa bagay, oo. Siya nga, may problema sa sarili niya eh. Hindi niya malaman kung lalaki siya o babae siya. Ayun nga. Problema yun. Alam mo, sa psychology, ang tawag doon yung cognitive dissonance. No? Marami tayong masasabing doktrina eh. Ang katapus-tapusan lang yan eh, dapat para ang ating bansa ay maging progreso. No? Lahat tayo. Ano man ang profesyon natin, magpakasigasig tayo, magpakasipag tayo. At huwag natin nga haluan ng kahit ano, yung dito ka magaling, di ba? Katulad mo, Nelson. Ito naman dito ka talaga natanyag. At meron ka namang kakayahan talaga na makapag-alay tayo ng konting pag-uusap, may bahagi natin sa ating mamamayan. Yan ang ating pagsisikapan eh. Pero para gawin natin ito, gagawa pa tayo ng ibang bagay. May ginagawa ka na nga mabuti pagkatapos pasasay mo walang net effect na maganda yun eh. Di ba? Kaya ko lang naman nasabi sapagkat ang pinag-uusapan namin noon, online games eh. Ngayon, kung ibinabawal ninyo, sabi ko, binabawal natin. Kayo na nga yung nagsabi kanina, nagiging salot na ng lipunan. Ako makasangkapan pa sila ng mga tao para lalo itong may palaganap, gayong nasisira na pala yung lipunan. Hindi ba? Opo. Kaya inconsistent eh. Kaya ko lang naman nasabi yun. Ayun nga, kasi nagpakita sila ng slide sa Senate na mula 2021, Noong 2021, ang online income nila, yung sa online gambling ay 18.98% lang eh. Pero as of June 2025, naging 59.92 from 6.19 billion, naging 32 billion. Kasi ang bilis ng paglago. Nung pinapaliwanag din, lalong-lalo na nung panahon ng pandemya, yung COVID-19, walang magawa yung doon nila naisip yan. Sa mga tuwid, concentrated, kung walang masyadong aktibidad, hindi mobile lang tao, nasa mga bahay lang, lahat natatakot. Gusto naman siguro nilang i-entertain. Gumawa ngayon ng pagkakataon ngayon na ma-entertain at yun na nga, nahirati sa ganon. At yung iba nga, hindi na purely entertainment, naging sugal. Na-addict na iba. So game of chance, game of cards, game of numbers. Dito nagsimula yung paglaganap niya. Ngayon, sabi ko, wala na ba kayong ibibigay na alternative? Kasi kung boboto tayo ngayon, ban ako eh. Bakit ka mo? Hindi ko po pwedeng gamitin yung regulasyon mo, Pagcor, dahil wala akong tiwala sa iyo eh. Oo nga. Alam mo nga kung ba't wala akong tiwala sa'yo? Tingnan mo na lang, ha? Kanina pa tayo ako nagtatalo, eh. Wala ka man lang akong maipakita na meron kang kakayahan na mag-regulate.
Ilang ka ako yung online gaming operators ngayon. Yung sinertify mo, meron ng mahigit 60. Yung inapprove mo, may mga 20. Ito, purely online. Yung iba naman, casino at saka online. Ngayon, pwede ko bang, meron akong kopya rito Binanggit ko pa yung unang 4 na malalaki. Ang balita ko, yung unang 4 na yan, siguro mabuti pa, ibigay mo sa amin na listahan kung sino ang mga beneficial owners niyan. Sino ang nakasausaw sa mga yan? Kasi baka malalaking tao yan. Kasi ang balita ko, itong unang 4 na malalaki, 85% ng industriya kontrolado nila. Yung 4 lang. 4 lang? Oo. Ang sabi ko, kung magaling ka lang regulator, yung 4 lang na yan, ang higpitan mo, baka hindi maging salot yan. Kasi 85% O ang sinasabi mo, yung mga illegal, maliliit lang yung illegal Di ba? Kumbaga sa mga isda, puro dilis. Dilis, Puro dilis lang ang gusto. Ginagamit mo dahilan yung mga dilis. Itong mga balyena, itong mga pating na nandyan sa harap natin, hindi mo ginagalaw. Wala. Isipin, wag na doon. Ba't hindi ka makipag-usap sa mga platforms? Yung web. Sa web. 4 lang naman yan kung dyan pinagmumulan. Kasi kung wala itong mga ito, hindi makakagawa ng laro itong mga online game operators. Google Play, di ba? Google. Mada-download. Meron kang Amazon. Meron kang Facebook. Meron kang Twitter. Alam mo kung ano yung ang nakikita ko sa discussion, kaya inunahan ko na sila. Dito yung sinasabi mo, bakit merong naggalit-galitan. Parang ang nakikita ko, ang gusto nilang parusahan yung e-wallet. Di ba? Yung e-wallet, yung paborito mo, yung GCash. GCash, kahit wala akong cash, G lang. Yung paborito nitong mga dalagang mga nakikita natin to, yung mga Paymaya, Yung may PayPal pa merong may Shopee Pay, itong dalawang ito, nangingiti-ngiti. Ito yung gustong parusahan. Sabi ko, teka muna. Yung baka kung e-wallet, online game ba yan? Hindi po, sabi na. Sila ba nag-develop? Developer pa ba? Sila ba yung marketer? Sila ba yung promoter? Hindi. Nakaka-influensya ba sila nung outcome ng gaming activity? Hindi. Sa mga tweet, sabi ko, nagiging intermediary lang siya. Naging conduit. Pagka yung customer at saka yung online gaming facility, nagkasundo na sila, babayaran, pupunta dito. Yun ang pambayad. Ba't ito yung parurusahan mo? Sabi ko kay Altenco, ikaw, at saya mo. Dito ka lang pala babase. Yun ang inihigpitan niya. Ang saya ng buhay mo, tinghigpitan mo. Hindi bale, ganito na lang gawin natin, sabi ko. Mr. BSP, para lang wag na nila kayong pagdiskitahan. Total kayo naman ang regulator ng e-wallet. Tandaan mo, online gaming operation, ang operator PAGCOR. Yung e-wallet, ang regulator, Bangko Sentral. Sir, sabi ko, kahit hindi pa tayo tapos, pwede ba nating pag-agreehan ngayon that we can temporarily suspend yung link ng lahat ng online game operators sa Paymaya. Lahat ng link, i-delink lahat. Hindi na magagamit. Yes sir, sabi niya gano'n. Ngayon, actually po, ginawa na po namin. Ngayon, ito namang mga kasama ko, merong nagganon. Tinignan. Bakit sinasabi mo? Yan. Doon na silang umano ngayon. Kasi ang nahalata ko, yun ang gusto nilang parusahan. So sabi naman, hindi po, kaya nahingi po kami ng 48 hours. Tumira naman yung isa. Bakit kailangan pang 48 hours? Bakit ilang pang mamamatay ng mga tao? Yan, nakita. Teka muna ako, sandali lang. Ako na nga nag-suggest, mabuti na lang merong isa na meron tayong magagamit habang pinagtatalunan pa ito. You are barking on the wrong tree. Ikaw, Kako Altenco, may problema Sa PAGCOR. Ikaw ang hindi gumalaw. Pagkatapos ngayon,
lahat ka ako ng pananagutan, lahat ng responsibilidad, bibigay mo rito. Nahiya ako, may ano ka eh, may experience ako sa iyo eh. Talagang binuos ko na talaga doon. Nagso-sorry siya, hindi ako. Kung tatanggapin niya sorry mo, paano ngayon ako boboto? Mapipilitan ako ngayon, wala akong choice. Kung hindi, total ban. Total ban. Kasi nga, wala kayong may provide na magandang alternative eh. No, para maintindihan ng ating kababayan kung paano ang naging tayo ko doon. Ayun. Pero may isa pa hong mainit na paksa na this past few days, actually matagal na, pero itong mga nakaraang pong araw ay lumitaw ho kasi yung mga kontratista ng mga flood control project. Mismo ang Pangulo pa nga ang naglilitaw, naglabas. At ng mga kung ano-anong mga korporasyon ito, Sen. At meron pa siyang website na binuo itong isumbong mo sa Pangulo. Ayan. Isumbong daw ng mga tao ang mga alam nilang katiwalian tungkol sa flood control. Ito ang bago. At ito po yung ating papaksain na isasama ho natin ang ating mga kababayan. At meron silang magandang... Sa pamagitan ng Vox Populi natin? Vox Populi, opo. Anong itatanong natin sa kanila? May mungkahi po kasi si House Minority Leader at 4-Piece Party List Representative Marcelino Libanan. Ang sabi niya, kung gusto talaga nating matigil itong problema sa baha, bibigyan ng Kongreso ng emergency powers ang Pangulong Bongbong Marcos. Total, ang Pangulo po ang naglantad na ng mga pangalang ito o ng mga korporasyong ito. Inatasan din niya ang DPWH na i-audit ang mga proyekto. Mas maganda daw na merong congressional action para mabilis daw ho na... Akala ko ba emergency power? Bakit congressional action? Ayun nga ho, sila magbibigay sa Pangulo. Kasi may mga bureaucracy pa daw, may mga kung anong technicality, legalidad, para daw mabilis. Kagaya ng pag-i-issue na bakit may right of way dito? Relokasyon ng mga apektadong mamamayan. Pagka magagawa ng mga flood control project, kailangan daw emergency power na para maitayo na ito at makita natin na meron talagang... Bakit? Ang problema ba right of way? O nililis lang nila yung yun nga, issue? Bakit kailangan pa ba't kailangan pambigyan natin ng Pangulo ng emergency power? Kanino ba nanggaling ang problema? Dapat magkaisa na lang yung mga contractor sa House of Representatives na itigil na ninyo yung ginagawa ninyo. Diba? Parang PAGCOR operator ka na, regulator ka pa. Contractor ka, congressman ka pa. Inconsistent yun diba? Pagkatapos yung mga pag-i-insert ng mga proyekto, paggagawa ng mga project na hindi naman di ba nung isang araw na-discuss natin dito, Nelson? Isang revetment. Meron siyang slope. Isip-isipin mo yung slope wala man lang kahit kawayan lang, wala Puro lupa. Nako po. Yun ang anong emergency power ang ibibigay sa presidente? Kayo na po magkusa dyan. Na yung pera po ng bayan, wag po ninyong lalaruin yan. Sa Martes kasi, Nelson, uumpisahan ko na yung flood control investigation na yan. Yan ang matindi. Sa Blue Ribbon. Blue Ribbon na po ito. Para medyo challenging yan. Mahirap talaga sa laki ng problema kinakaharap natin dyan. Ngunit ako naniniwala kapag ka nakipag-cooperate ang mamamayan. Anong may emergency na ibibigay sa Pangulo? Kaya nating imbestigahan yan, makipag-cooperate lang ang taong bayan. Matukoy natin kung sino may mga kasalanan dyan. Parang nakita ko na, Sen, kung bakit emergency power ang gusto Dahil ito, nakalagay nakasusunod, sa pamamagitan ng emergency power, maaaring ipatupad ng Pangulo ang realignment ng budget para pondohan ang iba pang mga kailangan laban sa pagbaha. Yun lang pa.
Budget na naman palang pinag-usapan. Nakita mo na. Oo. Hindi naman talaga yung ikasusugpo ng korupsyon ng kanilang direksyon dyan. Nililihis nila, itinatago nila yung tunay na problema. Isip-isipin mo na lang, isang pangkaraniwang flood control project. Pangkaraniwan yan, ito yung kalsada, Nelson. Aha. Katabi niya ilog, halimbawa. Sa mga tweet, kung ito yung kalsada, gagawa ka ng slope. Ito yung slope protection na pinag-uusapan natin. Diyan napakarami ang korupsyon na nagaganap. Doon sa palang sa slope na yon, minsan walang bakal. Pagkatapos nito, mag-meet yung slope at saka yung tinatawag na apron at saka yung sheet pile. Sheet piling yan. Mga bakal na yon ay pilit mong ibabaon sa lupa. Para hindi mag-iba. Oo. Oo, ganito yan eh. Pangkaraniwan, yung length ng bakal, mga 6 na metro yon. Haba, ano. At saka yun ay talagang palulubugin mo. Kaya nga, merong makinarya, malaki yun eh. Na talagang pinupukpuk yan talaga. Para ibaon. Para ibaon yun. At kinakailangan, yung pagbabaon na yon, abutin mo yung punto na kahit na yung tinatawag na scouring, sabi nila. Kasi pag umaagos ang tubig, na yung mga lupa niya. Oo, yung pinabaunan. Ang pinakamaraming problema rito, lalabas ito eh. Kung sinabi mo 6 na metro. ang gagawin nila, minsan 3, minsan 4. E di ngayon, yung babaon doon, ang dapat na nakalitaw kasi 1 meter lang eh. Sa mga yung 5, nakabaon. So pagka ginawa mong 3 o kaya 4, hinati lang. Yung sinabi ko sa iyo na scouring na yun, kasi lupa, makikita mo pagdaan ng mga ilang taon lang halimbawa o buwan, makikita mo nakabitin na yung ano eh. Nakalutang na. Lulugso ngayon yung ano. Lulugso. O sasabihin ngayon ng, sir, kaya ako naman po, napipilitan lang po naman ako na gawin yan sapagkat si congressman po, humingi sa akin ng from 15 to 20%. Yung kontraktor, ang nagsasalita. Kukuha po si Kong ng ganito. Pagkatapos yung district engineer, kasama na po yung COA, kasama na po yung DBM, meron pong porsyento dyan. Yung quality control, meron po yan. Yung tax na yan dyan po yan. Pagkatapos yung barangay, may kumukuha pa po dyan. Kapag sinuma mo yun, ang natitira na lang sa pondo na talagang gagamitin mo, 42% na lang eh. Malaki pa yan. Hindi, ibig ko sabihin, ipagpalagay natin ang average 42% na lang ang natitira. Higit sa kalahati na waldas. Pero yun nga. Saan mo ngayon kukunin? Kaya ngayon, sasabihin natin, yung quality, yung integrity, nung ginawang project talagang na-sacrifice, doon nakuha. Na-sacrifice. Kanya nga mawawala lahat yan eh. Ngayon, kung gusto ninyo ako, mag-random tayo. Random check. Pababako ko lahat yung mga ano ninyo, yung ginawa ninyong sheet piling na yan. Maganda yan. Makikita ko yan. At tigta-tatlo lang pala. Makikita mo eh. Ngayon, baka kala nila, interesado ako sa kontraktor. Pero, makipag-cooperate kayo, makipagtulungan kayo. Tama. Sabihin ninyo kung magkano binibigay nyo sa mga taong gobyerno para hindi kayo ang madidikdik dyan. Totoo. Yan lang aking munang masasabi. Hindi tayo nananakot. Yan naman eh. Tinatakot ko lang. Kailan? Sa Miyerkules pa? Sa Martes. Sa Martes. Sa Senate Blue Ribbon. Wala tayong magagawa. Yun ang tungkulin natin eh. Abangan natin yan. Ito na po ang ating Vox Populi ngayon. Kailangan ba, mga kababayan, kailangan bang bigyan ng emergency powers ang Pangulong Bongbong para matugunan ang problema sa baha? A, oo, bigyan na ng emergency power yan para wala na tayong baha. B, hindi. Ano yung emergency power? Para maglaan ng pondo? Naku po.
May bago po tayong paraan para sumagot sa ating Vox Populi. Iscan lang po itong QR code na makikita ninyo sa inyong mga TV screen gamit ang inyong cellphone. Ilagay po ninyo ang mga sagot. Pagkatapos i-click ang submit button, automatic po namin makukuha ang inyong mga kasagutan. Magbensahe ng oo o hindi. Pwede mag-text kung kayo ay walang internet. Eto, text kayo 0916-500-3846. At huwag kakalimutan ilagay po sa text ang inyong lugar at pangalan. Live po tayong napapanood sa ating mga Facebook at YouTube live streaming at Net25 News and Information at sabayang napapakinggan sa Radyo Agila, DCEC 1062 dito po sa Mega Manila. And dito tayo sa Always Panalo, Pure Gold. Mababa po ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kompleto. Eto pa, may Pure Gold mobile app din po doon sa ayaw lumabas. Pero gusto mag-grocery, gamitin nyo yan para kayo mag-order, magpa-deliver gamit ang Pure Gold mobile. Download nyo na! Salem, bringing comfort to Filipino homes for 50 durable years. Salem Bed, ang hari ng tibay. Ayan, talaga naman. Sana laging ganyan. Sen, yung balikan natin yung sa flood control. Kasi ang banggit nyo nga, Martes, meron ng hearing ang Senate Blue Ribbon. Simula lang yun. Hindi naman natin kayang tapusin. Napakalawak ng isyong i-cover natin dyan. So, may mga mangilan-ngilan din tayong inimbita. Pero hindi matatapos sa isa, pangalawa, pangatlo. Hindi naman kasi natin titigilan hanggang hindi natin nakikita. Hanggang saan aabutin talaga ito. Kailangan talaga lumitaw kung sino ang responsableng mga opisyal ng pamahalaan. Masyadong malaki ang nawaldas na pera. Halos trillion po sa House of Representatives, hindi ko alam kung nag-start na sila dahil gusto rin nilang investigahan itong flood control project after ng SONA. Pero ang sabi ni Senador Sandro Marcos, ano senador? Congressman, House Majority Leader. Majority Leader Sandro Marcos, teka muna, parang hindi tama. Dahil iimbestigahan natin ang ating sarili. Kasi parang sinasabi niya, hindi, mga mambabatas ang itinuturo nga Na, may punto siya. Tama, may punto siya. Ano bang masasabi nyo sa sinabi na yon? Very valid ang punto niya, Sandro. Nelson, sapagkat paano mo nga naman iimbestigahan ang sarili mo? Kapag nag-iimbestiga ka, ang palaging parametro dyan, pamantayan, ay yung mag-iimbestiga ay kinakailangan may pagtitiwala sa kanya. Sapagkat kung inimbestiga mo sarili mo, ano maging kahihinatan, baka pagtawanan yung resulta ng investigasyon mo Parang kanina, balikan natin yung PAGCOR. Operator siya pang regulator Parang ganito rin sila Isip-isipin mo, kung tama yung mga pinagsasasabi ng mga ibang ngayon ay nagtatatalak na rin yan. 65, 67 congressmen ay pare-parehong contractors. Kung makikita mo naman nga, yung iba dyan ay galing na parang may USEC dyan na galing sa DPWH na ngayon ay congressman. Di ba? Ngayon, paano mo nga masisiguro at paano ngayon na pagtitiwalaan ng tao yung kalidad nung pag-iimbestiga mo? Pwede kayong mag-iimbestiga, bakit hindi? Kaya lang, pagka naman hindi pinaniwalaan yun, di sayang lang. Yun ang aking masasabi rin. Ayun nga, kasi nagkausap din kami ni Kong Sandro. Tinanong ko nga sa kanya, sabi ko, Kong, nagsisimula na yata ako yung good government. Hindi kanya, hindi kanya tama Ano sabi niya? Hindi ako makakapaniwala doon, sabi niya. Naintindihan ko naman At siyempre gusto niya na dapat siguro ang mag-imbestiga sa kanila, independent siguro na kung ano man ang gusto nila. Pero hindi sila mismo, hindi yung committee nila. Di ba? Tama po. Kasi kontrolado nila, pati resources. Sino yung imbitahan natin? Yung mga kaibigan lang imbitahan, yung mga kalaban, wag. Yung mga talagang may kasalanan, baka mamaya, kung ano pang pagsasabihin dito, matiklo tayo rito. Di ba?
Saan ano ang reaksyon nyo dito naman sa pahayag ng COMELEC? May kaugnay din dyan sa mga korporasyon na sinasabing nakakopo ng mga flood control project. Ang sabi niya kasi, bawal sa batas na ang isang negosyo na may kontrata sa gobyerno ay may campaign contribution sa kandidato. Ayon sa may binanggit siyang batas dito eh. Tama Omnibus. naman yun. Oo. Tama naman yun. Pero sa tingin ko, yun lang ba? Yun lang ba yung ano, dahil sa tumulong? Maaaring isa yun sa dahilan. Aha. Pero sinasabi ko yung na-institutionalize na eh. Doon pa lamang sa, hindi dahil sa campaign period, iba hindi na campaign period eh. Di ba? Minsan naman eh, siguro yung 2025 na campaign period. This year, oh, paano last year, yung next year? Wala namang, may election pa ba ron? Wala na. Oo. Ibig sabihin, hindi lamang din campaign period ang gagawin mong dahilan dyan. Yung karaniwan na na-institutionalize na yan, basta meron siyang 15 to 20%. May election man o wala. Oo. Ibig sabihin, basta nakinabang siya doon sa proyektong gano'n ng kalaki ang komisyonan. Parang diversionary lang na kunwari ilalagay na sa election eh. Bakit? Oo nga. No? Once every 3 years lang election eh. Di ba? O paano yung hindi election year? Siguro ito lang ang kanya kasing sakop eh. Kasi COMELEC sila, Sen eh. Pwede naman. Bakit hindi? Kaya lang, baka mamaya masyadong limited yung makita mo dyan. At yung ibang yung ibang aspeto hindi mo nakikita. Halimbawa, yung hindi politiko na sangkot dyan. Mga district engineers, mga regional directors. Oo nga. At umaabot pa sa main office ng DPWH. Kasangkot pa dyan ang COA, ang DBM, Quality Control, yung BAC. Hindi mo pag-uusapan yan? Hindi natin titingnan yan? Sabi ko nga sa'yo, kaya napipilitan ng contractor na yung ibaba niya ang kalidad ng kanyang project para lang maibigay niya yung nire-require sa kanya. Isipin mo, higit sa kalahati ang nawala sa pondo ng project. Paano mo nga naman itatayo sang-ayon dun sa hinihingi ng plano? Specification. Napakabigat pong investigation ito, Sen. Kung ito ay talagang... Mabigat talaga yan. Kaya nga ako, ang sinasabi ko ngayon pa, kaya binroadcast ko, lahat po ng mamamayan na may kakayahan na makipag-ugnayan sa aking opisina, basta po may tutulong kayo, tatanggapin po namin yan. Lalong-lalo na po, yung mga impormasyon na reliable. May mga litrato po kayo, napaka-importante po niyan. Kasi may cellphone po kayo. Lahat po ng mga alam nyo na mga flood control project sa inyong mga barangay, kuhanan po nyo ng litrato. Lagyan nyo lang po ng date at saka lugar. At kung kilala yung contractor, yung pati contractor, yan ninyo. At saka nyo po padala sa opisina. Para sa ganun po, yan lahat ay magamit natin sa ating pag-iimbestiga. Eh di madadabay na dito, bagamat ang iniimbestigahan natin, ang focus natin ay flood control project, kasi parang ganito rin Sen, ang kalakaran sa lahat na ng proyekto eh, yung kickback na ganito. Ito munang flood control, kasi nga napakalaki ng ginugol natin dyan. At meron pa nga nagsabi sa akin, ngayon pa lang, marami nang nagpipid sa akin, kinakailangan lang, screenin mo lahat. No? Kaya kailangan i-bet mo lahat kasi baka naman yung iba gumawa lang, baka mamaya AI, hindi naman pala, di ba? So, meron naman tayong mga katuwang dyan sa opisina na lahat ng ito ay talaga susuriing mabuti. Yung magagamit, yan ang ililinya sa investigasyon. Pero pagka ba Blue Ribbon Committee, so pagkatapos nitong, halimbawa, may mga nakita kayong mga paglabag, ano ito, rekomendasyon din na may makakasuhan dito? Siyempre, pag nakita natin at nasuri natin ang mga dokumento at malinaw naman. At lalo na ngayon, sinusubaybayan ng tao yan. Pag hindi gumalaw yung concerned prosecution agency, mananagot po kayo. Kaya nga yung gusto kong maging ombudsman, yung talagang matino eh.
Ay, nasabi nyo Kasi wala pa tayong ombudsman ngayon. Ayun nga po. Nag-retire na yung dati nating ombudsman at ngayon ay merong 17. May 17 candidates for ombudsman. Na alam ko pasisimulan ngayon ng JBC, Yes. ito yung Judicial and Bar Council, Opo. na magso-shortlist. Magso-shortlist. Iisa-isahin nila, Sen, ano? Pero bukod dun sa interview, kasi interview nila isa-isa para makita kung anong qualification at karapat dapat bang makasama sa shortlist. Meron rin silang gustong gawin ng publiko eh. Ito, naglabas sila ng post sa Facebook ngayong araw at ang sabi nila ay, "We welcome your thoughts, concerns, or comments about the..." At tapos may link. Pag kinlik mo yung link, doon nalilitaw yung mga aplikante. At sasabihin mo siguro, bawa, Kanino galing yan? sa JBC. O, di maganda yan. Ako, positive yan. Aha. Positive yan. Para masabi ng taong bayan kung anong masasabi nila dito sa mga nominado, dito sa mga aplikante. Ito po ang listahan, 17 po ito eh. Justice Samuel Gairlan, Kim Henares Jacinto, former COA and now PCC Chairperson Michael Aguinaldo, Judge Jason Rodenas, Michael Musngi, Beda Epres, Bautista Corpin, Lisa Logan, Romeo Benitez, Felix Reyes, Geraldine Ekong, Melvin Matibag, Mario Lopez, Stephen Cruz, Jesus Crispin Remulla, Benjamin Kagiwaw, at Johnny Caroche. Ayan, 17. Ang sabi nila dito, Sen, pagka-ombudsman, kasi ang uusigin mo dito, yung mga opisyal din ng gobyerno, yung mga nakaupo eh. Dapat daw, at least hindi politiko. Hindi, anong sa tingin nyo, Sen? Parang wala pa nga naging ombudsman na galing sa politiko o kandidato. Basta ang pinaka-importanting pamantayan dyan ay yung kakayahan mo na masusi mo mapag-aralan ng ebidensya laban sa isang taong ipinagsasakdal o pinaiimbestiga sa opisina mo. At meron kang kapasidad na i-resist mo yung anuman ng kanilang pakikipag-usap sa iyo. Kasi pupunta sa iyo yan eh. Sa anumang paraan, kukuha ng padrino, ganito, ganyan. Dapat, hindi siya basta-basta. Ibig sabihin, matatag ang kanyang paninindigan na ebidensya lang ang gagamitin mo. Hindi yung pakiusap ng kahit sino. Kasi maaaring kaibigan mo yan. Kamag-anak mo pa siguro. Di ba? O kaya may pinagkakautangan ka ng loob dyan. Hindi mo naman kasi maiaalis na ganun eh. Pero dahil nga sa napaka-importanting katungkulan na yan, kasi ang gagawin mo ay pantulong para sa kasusugpo ng katiwalian. Kailangan magbigay ka ng hatol na talagang kaya mo hinatulan ng ganun, ay pagsasakdal mo. Kasi lahat ng i-refer mo, isasubmit mo sa Sandigan Bayan, ibig sabihin, kaso na yun eh. Ikaw lang ang opisina na talagang may kakayahan na imbestigahan mo yung mga public officials. Kahit private naman, nakaugnay nung kanilang gawain sa public, pwede rin naman kahit private eh. Kaya napaka-importante nun. Kaya makikita mo yung kalidad niya talaga. Kaya ang daming qualified pero yung katatagan, yung yung parang natatakot sila. May nakausap kasi ako eh. Sabi ko, kung ako tatanungin mo, bagay na bagay ka dyan. Kasi kakilala ko naman yun. Wala Sa ombudsman, Ang unang nakita ko sa kanya, yung kalungkutan eh. Ayaw yung takot eh. Takot. Sinabi ko nga sa kanya, alam mo, kung talagang gusto mong tumulong sa bansa mo, kung gusto mong tumulong sa bansa mo, maraming paraan para tumulong ko sa bansa mo eh.
Pero yan ang pinaka-ultimate. Aha. Kung talagang kaya mong i-contribute ang sarili mo dyan, magsasakripisyo ka dyan. Magsasakripisyo ka dyan. Aha. Pati pamilya mo magsasakripisyo dyan. Pero yun ang talagang, sa nakikita ko kung ganyan, ang kailangan para labanan ng katiwalian sa ating bansa. Tama. O andun naman ako sa Blue Ribbon. Hindi ka ayaw bang makipag-tandem sa akin? Oo nga, Kailangan ko yung ganyan. Diretso na. Oo. Halimbawa kasi kung nasuri ko, pagkatapos umabot sa ombudsman iba naman ang pananaw niya. Baka mag-away pa kami nun. Oo nga. Di ba? Pero kung halimbawa, alam mo na madali, yun, in-offer ko pa sa kanya na ganun Ayaw. Hindi ko alam kung nainganyo ko siya o lalong natakot sa akin. Baka ako nandito sa listahan. Pwede. Kasi kung wala siya dito sa listahan, hindi... Wala siya sa listahan. Pwede ibang ihabol yon na... Kung halimbawa, ako si Pangulong Bongbong. Pwede ba yon na hindi ka kasama sa... Hindi, kung ako si Pangulong Bongbong. Sabi niya, Mr. President, ito po yung tatlong napili namin mula sa mahabang listahan. Yung JBC, Ayaw ito mga ito kanya. I-open uli. Pwede ganun. Ba't naman hindi? Pwede pala yun. Ako yung Discretion. Ako yung pipili kung ayaw ko ba Bakit? Oo nga, tama. Diba? Tama kayo. Nasa Kung seryosohin natin, kung gusto nyo seryosohin, di ba? Kasi ang taong bayan nakikinig Hindi yung taong bayan na palagi sinasabi ng mga nandun Pag nagsalita sila, ito raw ang gusto ng taong bayan, impeachment, maniwala ka sa Diyos Maria Jose po. Ayan. Samantala, mamaya meron tayong DOH ilang minuto na lang. Ito muna, habang tayo naghihintay, kahapon, meron tayong viral video na pinakita yung jeep na ang nasa unahan ay manok, buhay na manok. Kasama mo yung biyahe. Ngayon naman, naku po, viral video rin ito. Driver, ang kasama naman ay bata. At siya ang pinagmaneho niya. Matindi naman ito. Tingnan nga muna natin. Tingnan muna yung manok muna. Ano ba yun? Yung manok. Mamaya, yung manok nasa hood ng jeep. Nakatali. Hindi nakatali. Alaga niya. Bumabiyahe. Anong nasa hood? At dapat lilipad. Oo. Ayan Seno, tinan mo. Hindi naman pala lumalakad, ikaw naman. Hindi, pagka kasama niya bumabiyahe. Mamaya, ipaparinig natin yung tungkol dyan at idudugtong natin yung may kasama naman bata. Ipapasok lang muna natin ito sa Department of Health para tayong lahat mapangalagaan ang ating kalusugan. Kasi panahon na naman ng tag-ulan. Kaya mas mabilis dumami ang lamok na may dalang dengue. Kaya naman naglabas ng paalala ang Department of Health o DOH kaugnay ng nasimulang programa na 4 T's. Yes, 4 na T. Ito po yung taob, taktak, tuyo, takip. Panoorin po natin ito. Na-admit po ako sa hospital. Hindi na po ako makakain kasi sobrang panghihina din po. Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga simptomas na ito, kumonsulta ka agad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga. Ayon! Gusto nyo makita, Sen? Dapat 5 T's 5 T's. Ano pa isa? Tapal. Tapal. Sa mga butas. Tsaka yung pag ginanon mo, di ba? Taktak, di ba? Taktak. Yun ang taktak. Taktak po. Para maging malinis. Bago ito, gusto makita ni Sen Marcoleta yung kanina, yung may manok.
Kasi napag-usapan namin ni Jenay. Hindi naman siya lumalakad eh. Kayo naman Kasi ito, pinara na po ito. Ay, iparinig mo nga yung kwento ng driver para maintindihan ni Sen kung anong eksena na yan, ha? Kasi para nga namang hindi naman tumatakbo eh. Kaya kayo, may manok talaga? Taon na yan kasama ko. Bakit po may manok? Parang alala ko sa nanay ko dahil yan ang biling niya sa akin. Lagyan ko parang maalala ko yung nanay ko pag kasama ko siya. Pampaswerte? Pwede rin. Pampaswerte, buwinas. At saka parang gabay ko siya. Hindi siya lumilipad, nandiyan lang siya. Oo. May pangalan? Turadsoy. Turadsoy? 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 Turadsoy. Turadsoy. May Facebook yan, may Facebook. May Facebook? Oo. Ano ko? Sabi mo pala, 10 taon niyo nang kasama mo biyahit. Oo. Eh, ngayon, dahil titikitan ka dahil dyan, anong mangyayari? Tutubusin ko. Tutubusin mo lang. Basta mahal mo tong... Mahal ko ang manang ko dahil may sentimental value ako dyan. Ayun, Sen, may sentimental value yung manok. Naalala niyo yung nanay niya, kasama niya, ilang taon na, ang tagal na, no? Bumabiyahe sa Andon lang sa unahan, hindi lumilipad. Hindi, manok nga yun eh. Paano niya naalala yung nanay niya? Baka yung nanay niya, binigay sa kanya, sisiw pa lang nung araw. Ba't di na lang niya nilitrato yung manok, sinabit niya dun sa, kaysa naman sa yung manok ang ilalagay niya ron. Siguro, naiinip sa paano yun? Napatingin-tingin siya ron. Nagdadrive siya eh. Mahirap din yun eh. Kaya tinikitan siya, yung parang distracting, Pero Tinikitan? Tinikitan, may violation. Yeah. Pero ito naman, Sen, para lang ma-break yung ating political issues, ang kasama naman ito, bata, nakakandong sa kanya. Ang problema, hinahayaan niya na siya ang siya yung nagko-control ng manibela. Magaling yung bata mag-drive, Sen, pagka ganyan. Pero hindi naman ito jeep, ha? Mukhang magandang sasakyan, eh. Sa nilabas pong show cause order ng LTO, sinabing nangyari ang insidente sa parking lot naman pala, ng isang mall sa Parañaque City noong Martes. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, mahigpit na ipinagbabawal ang pagmamaneho ng mga bata. Hindi daw pwedeng pagmamanehuhin yung bata na walang student permit, dahil lalo na yan. Hindi pwede bigyan ng student permit yan. Kasi musmus pa nga. At kabilin-bilinan daw ng Pangulo, sumunod tayo sa batas dahil baka hindi lang license suspension ng abutin, pwede pang makulong ayon sa kalihim. Ayan. So yung isa ay manok, ito naman ay batang musmos, pinagmaneho ng sasakyan. Paano unggoy yung kasama mo? Meron din yan, di ba? Meron din yan sa mga nauna, yung pagbukas nila ng walang tao. May mga unggoy. Yan, ang Vox Populi mo, baka meron ng sumagot. Kailangan mabigyan ng emergency powers ang Pangulo para matugunan ang problema sa baha. Ito ang reaksyon. B, pag nagkaroon ng emergency power ang Pangulo, iyari na tayong lahat. Aba, nangangamba. Ano sagot niya? Ano sagot niya? Ayaw. Oo, Omar magpayo ng Milan, Italy. B, hindi po. Nelson Dadan ng Imus, Cavite. Abi, hindi na. Baka yung kung saan paggamitin yan. David Villanueva ng Sorsogon. B, hindi na po kailangan. Romel Nipay ng Pasay City. B, hindi na kailangan. Eric Cutie ng Baguio. B, hindi po kailangan. Pabati po sa ating pambansang senador, Kuya Nelson. Ayan. Just Vlog ng La Union. B, hindi na po. Joel Torns ng Laguna. B, hindi niya kailangan ng extra power. Crisostomo Ibarra, Manchester, UK. B, lahat nasa kontrol ng executive. Kaya niyang paimbestigahan at akusahan kahit walang emergency power. Amic Garciniego, United Kingdom. Di, hindi na po, hayaan na sa Senate Blue Ribbon ang investigasyon po. Carol Noses ng San Juan, La Union. Biwag na po, hindi na nakakatulong. Jason Valle, Trento, Agusan del Sur. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Pagkatapos maskan, piliin ang Net25 HD mula po sa listahan ng mga channels. Let's Net together na sa panonood ng mga programa, lalo na ng
sa ganang mamamayan. At ito po ang bahagi naman sa atin ng GTAC Medicinal Products. Ayan o, yan po ang Synergy Vitamin C. Ang kaibahan yan, yan po ay premium vitamin C, non-acidic form ng vitamin C at powerful combination po ng guava at guyabano. Hindi ho yan magiging acidic pagka ininom nyo. Kaya walang problema sa mga may hyperacidity. At sa abot kayang presyo. Bukod dyan, pwede pa ho kayong maging reseller, distributors. Tawagan lang o i-text ang mga numerong ito, 0915-941-5935. At kung kayo naman ay gusto nyong mag-chat, hindi, luma yan. Yung isa, yung ginamit natin kahapon, yung chat message. Ayan, hanapin nyo ha. Kung gusto nyo namang mag-chat, ay meron ho silang chat message kung saan ay masasagot po ang inyong mga katanungan tungkol dito sa Synergy. Ayan, talaga naman. Mag-text na lang kayo. Hindi lumitaw yung Sen, kailan ba ito? Nung isang araw, nakakita ko ito Yung tungkol sa transparency at accountability, sa habang pinag-uusapan ng 2026 budget, meron pala kayong Senate Concurrent Resolution number 4 na pinagtibay. Ano po ba ito at paano magiging transparent ang pagpapasa ng budget? Ayun nga, gumawa ng Concurrent Resolution number 4 na kung saan ay nilalayon na para sa ganon, mapaigting ang transparency